God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him might have eternal life. Blessed be the Lord, the God of Israel. He has come to His people. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, and the gift of today being Saturday in the third week in ordinary time, the first Saturday of the month of February, the first Saturday for the devotees of the Blessed Virgin Mary. It's always the first Saturday. And of course, the Saturday in relation to the love month, the month of February. In today's gospel, according to Saint Mark, we are being reminded about his words, quiet, be still. Yan ang sabi ni Jesus nang merong violent squall or storm nung sila ay nakasakay sa bangka kasama mga disipulo at siya ay ginising ng mga disciples. Hindi ka ba natatakot, teacher, that we are perishing? Anong sinabi niya? Be still, quiet. Why are you terrified? Do you not yet have faith? So pananampalataya na hindi ka pababayaan ng Diyos. Pananampalataya na despite the storms in your life, in our lives, tayo yan, ay ang Diyos nasa tabi lang natin. Tumawag lang tayo. Kaya nga ako madalas tumawag kasi nga naman chaos ang life namin dito sa XCC, sa tabi namin na nagpapagawa na nasira ang aming property. Talaga naman up to now may problema pa din kami, pero naniniwala ako at nagtitiwala ako na si Lord magpapadala ng mga tutulong sa amin na mapadali ang kaso na ito. Pero I continuously pray for that. Nawa tayong lahat will hold on to that promise na hindi niya tayo pababayaan. Do not be terrified because the Lord is in control. Kung yun ngang storm, napapahinto niya, yan pa kayang mga ibang bagay. I remember, sobra akong blessed. Yesterday, we attended a sectoral meeting na in-invite ng UPLB, and I am so blessed having a companion. Ang pangalan niya ay si Cha. Hindi ko alam kung nakikinig siya ngayon, pero masyado ako na-inspire sa buhay niya. Kung paanong ganun niya kausapin si Lord. Lord, basta makakapagtapos ka ng pag-aaral, ikaw ang bahala sa akin. Yung mga struggles niya, nabigyan siya ng scholarship for 4 years, graduation na, wala pa siyang yung clearance niya, wala pa kasi hindi pa bayad, hindi pa clear, ganyan. Tapos, basta Lord, ikaw ang bahala. Yung thesis niya, sobrang sabi ko, napakapalad naman ng ganitong creature na kung saan siya pa ang nagpaaral doon sa dalawa niya pang kapatid na sumunod sa kanya. Sabi ko, maswerte ka, maswerte yung magulang mo because ganyan ka lalim ang pananampalataya mo sa Panginoong Diyos na naniniwala siya na si Lord. Yun ang pangako sa kanya. Basta magsiserve lang ako sa iyo, Lord. Bigay niyo po ang way kung paano ako makakapag-aral. And so, na-fulfill. Lahat ng mga imposible, she acknowledged that as galing sa Panginoon. So, lahat tayo, yun ang reminder sa atin sa gospel ngayon. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid. Parehas tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may sarili-sariling kwento. Maniwala lang tayo and let us hold on to that promise na hindi niya tayo pababayaan. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing
uso na naman po ang sakit at lahat kami nuubo, may asthma, may lagnat. Ikaw na po ang bahala sa amin, Lord God. Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Marami po kaming agam-agam sa buhay, marami po kaming concerns. Stay with us, for without you, we can do nothing, we are nothing. We just need to hold on to that faith. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. We lift up to you the Marriage Encounter Weekend Seminar that is ongoing at the Retreat House this weekend and yung Marriage Encounter Weekend Seminar ng Holy Family Binondo at saka Sacred Heart of Jesus Prayer Group next weekend. All this we pray in Jesus' name. Amen. God bless.